Narinig na nating lahat ito. Ang buhay ay isang paglalakbay. Napakaraming beses na. Ito ay hindi isang solong paglalakbay bagaman ang bawat tao ay may iba't ibang karanasan, iba't ibang destinasyon at mga itineraryo na dapat tiktikan. Gayunpaman, ito ay isang paglalakbay na dapat nating matutunan upang tikman, pahalagahan at kayamanan. Sa biyahe na to, pag-usapan natin ang buhay bilang isang paglalakbay. Ang bawat isa ay may iba't ibang kahulugan sa kanilang paglalakbay. Ang paglalakbay sa buhay ay puno ng mga hadlang at tagumpay, ngunit dapat nating tikman ang bawat bit. Ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng mga aral, paghihirap, dalamhati, kagalakan, pagdiriwang at mga espesyal na sandali na sa huli ay magdadala sa atin sa ating destinasyon at ang ating layunin sa buhay. Ang daan ay hindi palaging magiging maayos. Kung tutuusin, sa buong paglalakbay natin, marami tayong pagsubok na haharapin. Ang ilan sa mga hamong ito ay susubok sa ating katapangan, kalakasan, kahinaan at pananampalataya. Sa daan, maaari tayong matisod sa mga hadlang na darating sa pagitan ng mga landas na nakatakdang tahakin. Upang makasunod sa tamang landas, dapat nating malampasan ang mga hadlang na ito. Minsan ang mga balakid na ito ay talagang blessings in disguise, hindi lang natin namamalayan sa panahong iyon. Sa ating paglalakbay ay haharap tayo sa maraming sitwasyon. Ang iba ay mapupuno ng kagalakan at ang iba ay mapupuno ng dalamhati. Kung paano tayo tumugon sa kung ano ang ating kinakaharap ay tumutukoy sa kung anong uri ng kahihinatnan ang natitira sa ating paglalakbay sa buhay. Kapag ang mga bagay ay hindi palaging nangyayari sa atin, mayroon tayong dalawang pagpipilian sa pagharap sa mga sitwasyon. Maaari tayong tumuon sa katotohanan na ang mga bagay ay hindi nangyari kung paano natin inaasahan na mangyayari ito at hayaan ang buhay na lumipas sa atin. O maaari nating gawin ang pinakamahusay na out sa sitwasyon at alam na ang mga ito ay pansamantalang mga pag-urong at hanapin ang mga aral na dapat matutunan. Ang oras ay hindi tumitigil para sa sinuman at kung hayaan natin ang ating mga sarili na tumuon sa negatibo, maaari tayong makaligtaan sa ilang mga talagang kamangha-manghang bagay na maiaalok ng buhay. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan, makukuha lang natin ang mga aral na ating natutunan at ang mga karanasang natamo natin dito at magpatuloy. Ito ay dahil sa mga sakit sa puso, pati na rin sa mga paghihirap na sa huli ay nakakatulong upang tayo ay maging mas matatag na tao. Ang mga taong makikilala natin sa ating paglalakbay ay mga taong nakatakdang makilala natin. Lahat ng tao ay dumarating sa ating buhay para sa ilang kadahilanan o iba pa at hindi natin laging alam ang kanilang layunin hanggang sa huli na. Lahat sila ay gumaganap ng ilang uri ng papel. Ang ilan ay maaaring manatili habang buhay, ang iba ay maaaring saglit lamang. Kadalasan ang mga taong nananatili sa loob lamang ng maikling panahon ay nauuwi sa isang pangmatagalang impresyon, hindi lamang sa ating buhay, kundi pati na rin sa ating mga puso. Bagaman maaaring hindi natin ito napagtanto sa panahong iyon, gagawa sila ng pagbabago at babaguhin ang ating buhay sa paraang hindi natin maisip. Ang isipin na ang isang tao ay maaaring magkaroon ng ganoong kalalim na epekto sa iyong buhay magpakailanman ay tunay na isang pagpapala. Dahil sa mga pagtatagpong ito, natututo tayo ng ilan sa mga pinakamagagandang aral sa buhay at kung minsan ay natututo pa tayo ng kaunti tungkol sa ating sarili. Ang mga tao ay mabilis na darating at darating sa ating buhay. Ngunit kung minsan ay maswerte tayo na makilala ang isang espesyal na tao na mananatili sa ating mga puso magpakailanman kahit na ano. Kahit na hindi nating palaging makakasama ang taong iyon at maaaring hindi sila palaging manatili sa ating buhay hanggat gusto natin. Ang mga aral na natutunan natin mula sa kanila at ang mga karanasan na nakuha natin sa pagkikita ng taong iyon ay mananatili kasama natin magpakailanman.
Ang mga bagay na ito ay magbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa ating paglalakbay. Alam natin na maaari nating balikan ang mga panahong iyon ng ating nakaraan at alam natin na dahil sa isang individual na iyon, tayo ay kung sino tayo ay naaalala natin ang mga magagandang sandali na ibinahagi natin sa taong iyon. Ang mga alaala ay hindi mabibiling kayamanan na maaari nating pahalagahan magpakailanman sa ating mga puso. Binibigyang daan din nila tayo na magpatuloy sa ating paglalakbay para sa anumang buhay na nakalaan para sa atin. Minsan, ang kailangan lang ay isang espesyal na tao upang tulungan tayong tumingin sa ating sarili at makahanap ng isang ganap na naiibang tao na hindi natin alam na umiiral. Ang ating mga mata ay biglang nabuksan sa isang mundo na hindi natin alam na umiiral. Isang mundo kung saan ang oras ay napakahalaga at ang mga sandali ay tila hindi nagtatagal ng sapat na katagalan. Sa buong pakikipagsapalaran na ito, bibigyan ka ng mga tao ng payo at mga insight kung paano mamuhay ang iyong buhay. Ngunit pagdating sa lahat ng ito, dapat mong palaging gawin ang sa tingin mo ay tama. Laging sundin ang iyong puso at higit sa lahat ay hindi kailanman magsisi. Huwag magpigil ng kahit ano, sabihin kung ano ang gusto mong sabihin at gawin ang gusto mong gawin. Dahil minsan hindi tayo nagkakaroon ng pangalawang pagkakataon para sabihin o gawin ang dapat nating gawin sa unang pagkakataon.